Ano gupit natin? Mid-fade po. Mid-fade. Taas. Babawasan. Sige po. Kayo na bala kung ano. Sige po. Okay. Yung babagay sa... Sige po. Pangalan, brother, and current occupation mo. Pangalan muna tsaka taga saan? Jeffrey C. Malderrama from Linga, Pila, Laguna. Nice. Then, Occupation? Occupation ay teacher, junior high school. Anong subject? English. Kaya ang tinuturo ko ngayon ay Mapabinyan City. Saan nag-aaral niya? Sa Linga. May anak ka na? Meron. Ilan taon ka na pala? Ay, 26. Oh, bata talaga na ha? Ayos yan. Ilan taon na yung anak mo? 2 years old. Isa pa lang. Ano sila? 3 na pala. Sipag ka bro ha? 3 na yan. Lalaki, babae, lalaki. So, ano ko ngayon teacher saan ka nagtuturo ngayon? Binyan Integrated National High sa Santo Domingo. Binyan City. Layo. Ilang oras ang travel? Junior high school, correct? Junior high school. Okay. Anong challenges mo, bro? Ngayong teaching, as a teacher? As teacher dyan sa junior high school na mga students. Challenges. Siguro, kailangan mong intindihin palagi yung situation ng bata. Titignan mo lagi yung kung ba't di siya uma-absent. Yung pala, kasi may mga student ako na pumapasok, walang baon, ganyan. Oh, wow. Gawa na tumutulong sa nanay, nasa palengke, nagtitinda sa pagita, ganyan. And then, huwag ka munang pagagalitan kasi baka mamaya yung may pinagdadaanan pala yung bata. Sabi na. Talagang aalamin talaga, kumbaga, hindi lang sa school, talaga alamin mo yung personal background niya kasi ikaw na yung pangalawang tatay niya sa isa. Yeah, wow. Ayos yun bro. Hindi, that's good. That way. Actually, ngayon lang ako nakarinig ng para kang pangalawang tatay. No? Talagang, kumbaga, ganun yung gawa na natutunan ko rin yung dati nung high school ako. Na talagang hindi ka lang basta teacher, kumbaga, ikaw na yung second parent ng student. Kaya dapat hindi ka lang nag-impart ng knowledge but to touch the heart of the student. Wow. Paano mo naman, bro, ano naman sinasabi mo dun sa mga student na tumutulong sa magulang nila? Pero yan, napapa-absent kasi kailangan tumulong sa parents. Sinasabi ko naman, okay lang na tumulong sa sa parents nyo. Pero wag niyo pababayaan yung pag-aaral kasi minsan napapaisip sila na magtutuloy pa ba ako ng pag-aaral, sir, kasi wala akong baon. To the point na sasabihin lang ganun. Sabi ko, kung titigil ka, ano mangyayari, di ba? Yeah. Kumbaga, mas may malaking opportunity ka kapag nakatapos ka ng pag-aaral. Kumbaga, laging sinasabi ko sa mga estudyante ko. Kumbaga, tiis-tiis lang kasi baka mamaya sa huli, sasabihin mo, pala, nakinig ako kay ma'am, nakinig ako kay sir, na sinayang ko yung pagkakataon na makakuha ng opportunity na makapag-aral. Pero, inuna ko muna yung trabaho. Pero may isa mahirap rin talaga mga situation nila. Talagang stuck in between kasi katulad ng mga naiisip mong bata gusto tumulong sa mga magulang nila at the same time. Siyempre, pag nakaramdam ka ng gutom, minsan, katulad niya, walang baon. Siyempre, pag nakaramdam ng gutom, yung bata, talaga naiisip nila, parang okay pa yata, nagtrabaho ko. Pero, nagigets ko yung point mo, brother. Talagang siya hirap i-balance, talagang, kumbaga, nakakaawa sa part nila gawa ng, kahit na siguro sa teacher, gawa ng, siyempre, may mga gusto makapag-aral pero hindi talaga sila pinapalad na makapag-aral dahil wala silang, unang-una, kahit public. Tapos nakakausap po yung parent na magulang na, pasensya na po, hindi po makapasok. Yung anak ko po, gawa po ng ganun yung situation na wala pa pong sahod si papa, ganyan. Yung tawag niya sa tatay niya. Sabi din, no? Isipin mo, bro. Wawa din yung mga bata. Yung talagang porsigido rin talaga mag-aaral kaso hindi sila pinapalad na support system na para makapasok. Ang ginawa ko ngayon doon, may isang estudyante. Sabi ko na sa isang estudyante ko, sabi ko, anak, sige, ganito, sabihin mo kay mama at papa mo na kahit ako lang sumagot ng pamasahe mo, kumbaga baon na lang ang mo. Ang pamasahe niya ibalikan ay 70 pesos per day. Sabi ko, sige, anak, ako na lang sasagot ng pamasahe basta pumasok ka lang sa school, ganyan sa kanya. Wow. Tapos minessage ko yung magulang niya. Sabi, sir, ganyan din po yung ginawa sa akin nung elementary teacher ko. Para umulit lang sa kanya. Ganun. Para lang daw makapasok. Kumbaga, tinutulungan niya yung kasi sabi ko, sayang kasi yung pagkakataon na dapat na maibigay dun sa bata. Yeah, totoo. And I'm sure, bro, i-bless ka nila dahil dyan sa ginagawa mo. Oo nga, sana. I can tell that in ways na hindi mo napapansin, bine-bless ka na pala. Actually, you giving, it's already a blessing. Kasi ko yung nagbibigay, diba? Tama tsaka po natutulong mo. Kumbaga, na-experience ko rin naman po kasi gawa ng ako po pinag-aral din eh. Pinag-aral po kasi ako nung pari din dati. Pari nagka-paral sa'yo? Ano po, si Father Rick Llanera, yan. Nasa Tagaytay na po siya, pari po siya doon. Shoutout natin ba mapanood niya? Father Rick, shoutout po. Kung ba kayong college po, ayun. Ano mo bro, this is the funny thing when, ito, mga ginagawa kong videos. Alam mo, you never know the story about sa isang tao talaga. You know, and then with your story, I mean, nakaka-touch siya bro. No,
Minsan ka lang makarinig ng story na gano'n na teacher, di ba? Tapos pinag-aaral ka ngayon. You're giving back to the community na ikaw naman yung nagbibigay. Which is a good, malay mo, yung binibigyan mo din. Sana maka-person niya yung siya rin naman magbigay later. Maano mo yun. Nga pala bro, nakapagpa-home service ka na ba? Nagupit? Hindi pa po. Nag-home service din po ba? Hindi, meron kaming lalabas na phone application. Patapos na yung app namin. Ang tawag kasi doon is Babs app. Ibig sabihin ng Babs is Book a Barber Stylist app. So alam mo yung parang Fast, Grab, pero ito pang barbero. Ngayon, hahanap ka na lang ng barbero na naka-register dun sa app namin na malapit sa'yo. And then doon ka na magbubuk. Bubuk mo lang yung barbero. Pagkatapos yung barbero na pupunta sa'yo para gupitan ka. Ayos po pala, no? Yes, pakita ko sa'yo yung interface, bro. Ano pa mga location yun? Unang release namin is Calabarzon tsaka Metro Manila. Una tayo dito sa Pilipinas na magkakaroon na to. Patapos na yung app. Actually, ito na yung app. Pero ano pa lang siya. Beta testing pa lang kami. Tinatest pa namin. So, ito. Actually, working to. Pero hindi pa siya available sa Play Store apps. Magbubuka now or magbubuka for later. Ngayon, ito yung mga nearby barbers mo. Ito, naka-register nga ako sa barber dito. Ayan. So, pag magbubuka, ano lang. Tapos pipili ka haircut or haircut and shave. So, kunyari, haircut lang kailangan mo today. That's one. And then, kailangan mo today or tomorrow. Kunyari, schedule na. Ngayong 8 mo siya kailangan. Anong oras na ngayon? Kailangan mo siya ng 7:30. Proceed to summary. Tapos Gcash payment na rin yung app. Mode of payment mo. Pagkatapos nun, submit order. Ito na yung booking mo. Pagdating ng barber sa'yo, na napili mo, makikita mo yung rating system nila, star rating yan eh. Habang naghahanap ka ng mga barber, syempre naghahanap ka ng quality na gupit, di ba? So pagdating nila sa'yo, meron silang QR code na ipapakita sa'yo, yun yung ID nila. So pipindutin mo yung scan mo yung ID, ang QR code ng barber. Pagka-scan mo, yun yung identification nila, na yun talaga yung barber na bilok mo. Ayos po pala, no? Nasa Play Store na rin po yan? Wala pa. Wala pa. Under beta testing pa lang kami. Sige po. Pero kamusta naman yung layout? Okay naman sa'yo? Okay naman po. Straightforward. Okay naman po. Nice. Kaya sana bro, pag lumabas, meron din kami pomade dito bro. Patry ko sa'yo. Water-based lang siya. Impeccable din. So pag nilagay mo, may mga brother. Breeze yun to. 3 cent meron kami doon. Tawag namin dito Breeze. Isang shampoo lang bro. Tanggal siya. Isang shampoo lang tanggal na agad. Water-based lang to. Any shampoo naman? Yeah. Ayos pala, no? Yeah. Money back guaranteed. Magkano yung ganyan? 280 lang bro. Ayos pala eh. Tsaka hindi ka, ano mo yung ibang pomade yung nagmamantika ka dito? Kay ano yan? Kay rin gawa niyan? Yes, meron akong partner. Yun oh. Ng principal, brother oh. Picture lang ko lang bro. Na-follow mo na yung page na to, no? Okay. Follow mo din yung Babs bro. Yung BABS. Babs app. Babs app. Brother, maraming salamat sa opportunity sa ma-interview kita kahit random. Hindi ka nagulat. Thank you po. Thank you sa'yo. Maraming salamat. God bless you more, bro. Takad ka nga, no? Yung basketball player.